So yun guys, another tips para sa mga feeder training natin, no? At saka sa mga gustong matuto kung paano mag-feeder dito sa barko, no? So yun guys, ngayon guys, magagawa tayo ng branch natin, no? Yung ating supply kasi itong ginagawa natin para sa tank cleaning line. So meron tayong plants magkabilang dulo. Then dito, meron tayong supply. Ito yung pinaka-supply ng tubig, no? Bago pumasok dito sa delivery ng ating tank cleaning line. So guys, kagaya nung nauna kong video, doon sa nauna nating ginawa, no? Yung mga nauna na tayong ginawa, marami na. So, doon sa hindi nakapanood, ito guys, sa mga gustong mag-feeder o gustong matutunan ng trabaho ng feeder sa barko, ito yung isang importante guys, pag magkakabit tayo ng branch, dapat yung plants natin, di ba, yung plants natin dito sa dulo, at saka doon sa kabilang dulo, dapat pantay, magkatapat yung butas, no? So, para mangyari yon, kinuha natin yung sukat ng magkabilang butas, tapos yung gitna, minarkahan natin, tapos sa baba, ganun din, may marking din, no? Then, nilagyan natin ng welding rod, so ito, may tansito sa loob, guys, na dire-diretso hanggang doon sa kabilang dulo, meron din tayong isang welding rod. So, pag pinagtapat mo yung dalawang welding rod, ibig sabihin, pag pinagtapat mo yung dalawang yan, so, hindi kita dito, gawa na meron na tayong branch sa gitna, no? Ayun, yun. Ayan. So, pag pinagtapat natin yan, ibig sabihin, tuwid na yung plants natin, no? Magkatapat na yan. Okay. So, ngayon naman, ang importante, guys, pag nilagay naman natin tong branch natin, eto, dapat, nakasentro pa rin tong gitna na to, dun sa gitna ng plants natin sa kabilang dulo, at saka yung plants natin dito sa kabila. So, para mangyari yon, di ba, lagi ako may marka guys, ayan. So, kinuha uli natin yung gitna, nitong dalawang butas, kabila ganon. Then, ito, kung nakikita nyo, meron akong tansi dito. Ayan, ito, yung tansi na to. So, nakalagay yan dito sa dulo ng welding rod. Alright. Ayan, nasa dulo ng welding rod natin. Tapos, tumakbo siya dyan sa kabila. Ayan. So, may tansi din siya dyan, guys, no? So, dumaan sa loob. Para hindi bumagsak yung welding rod natin. Dire-diretso sa kabila. Tapos, tinalihan ko din ng tansi sa ibabaw. So, itong tansi natin, kung ano yung finish natin, dapat finish natin dun sa ating plants, sa branch. Ito na yung sukat niya, no? Dapat ito ay parehas. Kaya pag nilagay natin yung plants natin, pag nilagay natin yung plants natin, alright. Yan, pag nilagay natin siya dyan, dapat kapantay siya niyang tansi natin. Ayan, dapat lalapat siya dyan. Tapos tatapat siya diyan sa kanyang marka. Ibig sabihin, pag tumapat na siya dyan sa marka na yan, ibig sabihin, magkakatapat na yung ating mga butas ng plants. So, ibig sabihin, nakatumbok siya sa gitna nitong plants natin. Okay. So, yun guys, sa mga gustong matutunan ng trabaho sa barko, sundan nyo lang ako sa aking mga video dito sa aking YouTube channel, no? Baka sakaling may ma-share ako sa inyo o may matutunan kayo sa akin. Kasi, gusto ko talaga may share sa mga kababayan natin, no? Kung paano ba mag-feeder dito sa barko, yung mga trabaho ng feeder. Alright, so maraming salamat guys. Kung nakatulong sa iyo itong video na to o gusto mo makatulong sa iba, so paki-like and subscribe mo ako dito sa aking YouTube channel. At paki-share mo na rin para makita ng iba nating mga kababayan. So maraming salamat. Kasalukuyan tayong bumabiyahe, no? Nandito tayo sa Pacific Ocean. Papunta tayo ng China, galing tayo ng South America. So, 1 month yung biyahe natin. Kaya, eto, gumagawa tayo ng mga pampalit dun sa ating mga tank cleaning line. Alright, maraming salamat guys. See you on my next video.